May mga kasabay kasi akong malilate na eh. Tatakbuhan sila, malilate na tayo. Pati ako kinabahan, malilate na ako. Nawala sa isip ko, ako nga pala yung speaker. Humahabol din ako sa kanila eh. Sino yung mga na-late? Kanina, nakita ko eh, nagtatakbuhan sila, malilate na tayo. Pati ako nakikitakbo rin eh. Bigla akong kinabahan sa inyo, ako nga pala yung speaker. Ay, well, anyway. So, sino po yung mga bago rito? Bago pa lang. First time na makaka-attend sa talk ko. First time. Ayan sila, ma'am. Sir. So, ayan. Pero sino yung mga naka-attend na? Okay, so marami-rami na rin pala. Okay, so, ladies and gentlemen, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, doktor po talaga ako. Doktor ako ng computer, yan. Mga cellphone, mga gadget, mga laptops. Yan yung mga ano ko, pasyente ko talaga. Nung ako po yung nagtatrabaho pa. Actually, matagal na po ako nag-resign sa trabaho ko eh. 2018 pa. Okay, 2018. So, ilang taon na rin. Bago mag-pandemic, wala na po ako ng trabaho. Di ba? Proud pa na wala ng trabaho. Proud pa. Actually, yun talaga yung pangarap ko before nung ako nagtatrabaho. Pangarap kong mawala ng trabaho. Hindi, actually kasi, napag-aralan ko kasi yung sistema ni For Life. That's why, give up ko yung profession ko. Kasi nakita ko ito talaga yung makakapagbigay sa akin ng ng dreams ko para sa family ko. Okay? So, syempre, hindi naman po business yung pag-uusapan natin dahil ako po ngayon yung nakatoka sa product. So, bibigyan ko lang po kayo ng konting idea kung paano po ba gumagana itong mga produkto na ito. Kasi, nung ako po kasi naimbitahan, ang iniisip ko kasi dati, halos parehas lang nung iba. Di ba marami naman po tayo nakikita ng ganitong produkto, no? Meron din mga binibenta online. Diba? So, ang thinking ko dyan, halos pare-parehas lang sila. Pero nung naka-attend nga po ako nung training, nung seminar, dun ko po siya naintindihan. Na talagang hindi pala to kagaya nung ibang binibenta sa merkado. Okay? So, ang pag-uusapan po natin is tungkol sa ating katawan, no? Sa kalusugan natin. At magfo-focus po tayo sa ating immune system. So, sino po rito may immune system? May kilala ba kayong walang immune system? So, ibig sabihin, malaki ang market natin. Tama? Kasi lahat ng may immune system, pwede nyong maging customer. Okay ba yon? Kahit yung mamamatay na, pwede pa yun. May mga ganong cases kami rito, yung nag-aagaw buhay na, nabibigyan pa ng chance na madugtungan. Okay, may mga masaswerteng ganun eh. Pero hindi naman lahat ng napainom namin talagang nadugtungan. Pero at least kahit papaano, nakita mo silang nakangiti nung mamatay kasi ang ganda ng mukha nila eh. Alam niyo, mother ko, bago namatay yun, naging fresh yung mukha niya. Kaya nakatikim pa ng For Life products yun bago yun nawala. So anyway, so dito, balik tayo sa immune system, no? Sabi po rito, when you feel vibrant and healthy, you can live your best possible life. To do this, you need a vigilant immune system to help you fight back against the threats you face each day. Okay? So, kailangan daw natin ng immune system na vigilant. Sa amin, sa IT, kailangan ang antivirus or yung firewall system na ginagamit namin sa operation namin dapat updated. Hindi pwedeng hindi. Kasi pag once na may ginawang bagong program na virus, pwede kaming ma-infiltrate. Pwedeng mapasok yung system. Pwedeng ma-kidnap yung mga namin, data namin. Kaya nga may mga tinatawag na ransomware. Alam mo yon? Yung ransomware, kukunin nila lahat ng data mo, tapos para ransom nila sa'yo. Babayaran mo yun, Bitcoin. O, di ba? Magkano ang Bitcoin? Hindi mo makukuha yung data sa kanila hanggat sa hindi mo siya binabayaran through Bitcoin. So, ganun ang ransomware. So, sa atin, sa katawan naman natin, sino po ba rito yung mga nabakunahan na? Lahat. Lahat naman tayo halos, do. Alam niyo, meron akong, may i-share lang ako sa inyong information na nakita ko.
Pero i-disclaimer ko to ha. Pero nakita ko kasi yung information, napapansin ko, binablock sila sa social media. Halos lahat ng platform binablock yung information. Kasi meron akong napasukang isang Zoom presentation ng mga grupo ng mga doktor, CDC kung tawagin nila yun eh. Doon sa CDC na yun, nag-flash sila ng isang information about sa yung current vaccine na ginamit. Doon sa report, doon sa clinical trials, ang sinasabi ng mga doktor, may isang kilalang doktor na nakadiskubre kung anong meron doon sa ibang component ng vaccine. Sabi ng doktor na yon, doon sa spike protein daw, may maliit na fragments na alam niyang yun. Sabi niya, yung fragments na nakita ko, HIV yun. Yun ang sabi ng doktor na yun, anong sikat na doktor na yun. Ngayon, sinek ko yung credential ng doktor kung sino nagsasalita. Meron siyang Nobel Prize sa Amerika nung around 1980s. Pinarangalan siya. Tapos, sabi niya, HIV, kilala niya. Nung tinignan ko yung pangalan sa internet, yung palang doktor na nagsasalita na yun, ay siya rin po yung mismong tao na kauna-unang nakadiscover ng HIV. So sa tingin ko, sabi ko sa sarili ko, opinion ko lang to hindi siya nagsisinungaling. Mukhang totoo yung sinasabi niya. Kasi nung nakita niyo yung trial niya, sinubukan niya, tinest niya, ipinablish niya agad sa website yung information about dun sa nakita niya. Pinablish niya agad, maraming doktor ang nakakuha na i-download nila yung information. Nung ma-download yung information, nakakapagtaka lang, February of 2022, yung doktor na yon namatay. 2022. 2021 niya ginawa yung pag-aaral kasi after na nung vaccination. Namatay siya. Pero kung i-research nyo, yung pagkamatay niya, wala halos kayo makikita. Basta sabi natural death lang. And even dito sa Pilipinas, may mga doktor na ganun din ang nangyari sa kanila. Hindi ko sure kung anong nangyari. Pero, yung information na yun, gusto ko i-research nyo din. Pero, ang hirap niyang i-research kasi binablock nila yung information. So, ladies and gentlemen, hindi ko sinabi sa inyo yun para takutin kayo lahat, ha? Binibigyan ko lang kayo ng information para mapaghandaan natin. What if kung totoo nga? What if? Naunawaan niyo po? So, ibig sabihin, kung totoo man yun o hindi, huwag kayong matakot kasi meron tayong solusyon sa problema. Okay po ba yun? So, pag-uusapan po natin solusyon. Okay? So, kailangan natin ng vigilant na immune system. Ito pong kumpanya, ladies and gentlemen, papakilala ko po sa inyo. Ito po ay isang research company. Tinatag po siya sa US noong 1998. So 25 years na po siya sa industriya. Kung pipili kayo ng isang company na matibay, paano ba malalaman pag matibay? Dapat matagal na. Parang lang yan parang mag-asawa. Kailangan nakakailang years na yan. Silver, golden, yun yung mga matitibay. So ganun din, doon nyo rin pagbabasihan yung tibay ng kumpanya, yun sa tagal. Diba? Ba't natatawa ka? Parang nasasaktan ka sa sinasabi ko. Partner. Okay. Natawa ka doon sa matibay na samahan na. Kalimutan mo din. Sa atin na lang yung nabubuking ka tuloy. Okay. Anyway. So ito, ang company po natin is multinational. So marami tayong branches worldwide. 25 nga yan 25 offices. Pero within 90 countries po, marami pong nagfo-for life. So kung may mga kilala kayo sa bansa like Canada, Europe, Germany, ganyan, sa Spain, US, yan, maraming nagfo-for life po dyan. So pwede po natin sila maging business partner kahit po malayo tayo sa kanila. Pwede po natin gamitin yung technology. Di ba po? Mabilis na ngayon Meron pa po bang gumagamit ngayon ng voice recorder?
Meron pa bang gumagamit? At saka yung sulat, naka-yellow paper, back to back. May gumagamit pa po ba doon? Hala ko meron pa eh. So yun, pwede natin gamitin yung technology kasi ang system po naman kasi ni 4Life is nasa internet naman na. Okay? So yan. Sa atin po dito sa Pilipinas, nagsimula po ito noong 2006. Nag-join po ako sa 4Life at 10 years. So 2016 ako na mag-join. Yan. So meron tayong office sa Manila, Baguio, Cebu, and Davao. Ito po, tingnan nyo po ito ipapakita ko po sa inyo yung manufacturing facilities po natin. Kasi ito po yung pinaka-importante sa lahat sa ganitong klaseng industry. Dapat meron po tayong sariling manufacturing facilities na maggagawa po mismo ng produkto po natin. Kasi marami po rito na nagbebenta ng ganitong supplement, no? Pero wala silang sarili nilang pagawaan ng product. Oo, kumbaga, nag-outsource lang sila. Wala silang control sa raw materials, kung tataas yan o bababa yan, di ba? Unlike sa atin, tayo mismo yung may-ari. Okay? So ito po. Panoorin po natin. In the heart of the Wasatch Mountains in Vineyard, Utah, USA, is 4Life's manufacturing facility. The building amasses 175,000 square feet or 16,000 square meters. Just how big is this? That's the size of a professional football stadium with room for 60 to 90,000 spectators. Inside, the plant houses the most innovative and state-of-the-art manufacturing equipment. Through this technology, 4Life is able to blend, test, encapsulate, bottle, and package its products. Why is this important? Because it allows 4Life to completely control the quality of its products. From raw ingredient handling to finished product storage, everything, from start to finish, is upheld to the highest quality standards. And if you know us, you know that quality is everything. After receiving, every ingredient is quarantined and tested for identity, purity, strength, and composition. Finished encapsulated products are also quarantined and undergo quality control tests to verify that all specifications and label claims have been met. In fact, just one bottle of 4Life Transfer Factor Plus undergoes hundreds of tests prior to release for sale. The new facility means that 4Life now produces around 80% of all 4Life products and 97% of encapsulated products. 6 encapsulation machines generate anywhere from 500,000 to 1 million caps per day, depending on demand. The environment of the facility is no less than pristine, with pharmaceutical-grade standards for cleanliness and strenuous employee practices for ingredient and product handling. 4Life has contracted with NSF International, an independent third-party certifying body that audits procedures, programs, facilities and equipment, documentation practices, grounds, sanitization, and lab operations. 4Life's manufacturing facility boasts an A grade from the NSF certification process. NSF ensures that the facility adheres to CGMPs, or Current Good Manufacturing Practices, prescribed by the United States Food and Drug Administration, an agency that regulates and enforces safety of products. The NSF mark on 4Life Transfer Factor Plus Trifactor formula represents a further certification of product contents, an assurance that the composition of the product and ingredients have been verified to match what's on the label, and that they have been assessed for the presence of contaminants, microorganisms, and pesticides. 4Life is on the TRACES list. TRACES is the European Commission's online platform for sanitary certification required for the importation of food into the European Union. The facility has also passed halal and kosher inspections,
and has received the accompanying certifications. In short, anything that goes in or out the door of our facility is held to 4Life's high consumer quality standards, so that consumers can be sure they are getting the very best of the best, and we can be proud of what we are putting out into the world. Okay, palakpakan po natin si Forla. So, ito po ang pag-uusapan po natin ngayon, yung pinaka-key ingredients. Ano ba yung pagkakaiba ng produkto na to sa iba? So, ang main product po natin, yung key ingredients natin, is yung tinatawag na transfer factor. Ano po ba yon? Sabi rito, is an immune memory molecule. It is not a vitamin, mineral, herb, antioxidant, hormone, or drug. Transfer factor is product made by the immune system for the immune system. So, ibig sabihin, ang produkto po pala natin is immune system-based product. Hindi po siya plant-based at lalong hindi siya chemical-based. Molecule po siya. Okay? So, saan mo nakita yung transfer factor na yan? Diba? Saan ba natin to makikita? Ganito po yan. Sabi po nitong doktor na to, siya po si Dr. Sherwood Lawrence, siya po yung unang taong nakadiskubre ng transfer factor. Actually, sa mga kababaihan dito ngayon, sino po ba rito yung nakapagpa-breastfeed na sa kanilang mga anak? Actually, mamaya dadaanan natin yan. Kasi dun po pala kasi sa gatas, nandyan din po pala yung transfer factor. Mamaya dadaanan po natin yan. So ito po, itong doktor na to, una niyang nakita yung first type ng transfer factor, yung tinatawag na cellular-derived transfer factor, which is galing sa dugo. Tapos, nung nakita niya yon, nung time kasi na yun, nagkaroon ng parang pandemic nun, nung way back 1949, ang naging sikat na sakit nun dati yung tuberculosis. Pamilyar po ba kayo sa TB? Yung may antena? Hindi. Tuberculosis po. Yan, tuberculosis. So ako, nagkaroon din ako niyan dati, way back 2000. Pero okay naman ako, gumaling na ako. So yan. Dun sa pag-aaral niya, nakita niya sa white blood cell. So, nung time na yun, dahil nga wala pang technology, problema nila that time, yung pinaka-source. Kasi nga, dugo eh. Hindi po kasi talaga safe yung cellular-derived transfer factor. Kasi nga po, dugo. Alam niyo po ba nangyari doon sa pinsang ko? Nung nagkaroon siya before ng liver problem, nangailangan siya ng dugo. Ang gandang lalaki nun, tangkad, ang ilong, kinis ng muka. Nung nilagyan siya ng dugo, sinalinan siya ng dugo kasi kailangan niya. After ng ilang araw na puno ng acne yung mukha niya, mumula. Nasira yung mukha niya dahil sa maruming dugo. Kaya yon, hindi nila itinuloy yung pagkuha sa dugo. Kasi nga, hindi siya totally safe talaga. Ngayon, pero dahil nga naghahanap sila ng source, ladies and gentlemen, ito po ang nakita nila. Sabi rito, over the years, more than 3,500 clinical studies. So, ibig sabihin, ganyang karaming sakit, no? Diyan nila tinest. 3,500. Kung isa-isay natin yung sakit niyan, dami niyan. Okay? So, over $40 million was invested for the research and development by the various medical practitioners. So, hindi lang pala siya nag-aaral, marami. Kasi nakita yung studies niya about transfer factor. Then, ito nga, nakita nila, no, studies show the transfer factor is also present in mother's first milk. Ito pa yung sasabi ko kanina. Kasi yung, kumbaga, sa mammary gland ng mga babae, no, pag manganganak na sila, yung transfer factor molecule, dinadala yan ng immune system natin doon sa dede ng nanay. Para once na pinanganak yung bata, yun yung unang food na kakainin niya. Kasi doon sa transfer factor, ladies and gentlemen, kaya sa tinawag na memory molecule, nandun sa memorya ng molecule na yon yung immune wisdom na ipapasa ng nanay sa anak. Pansinin nyo yung mga bata na hindi napadede, ang bilis nilang kapitan ng mga infection, lalo na sa ospital, di ba? Kunyari, pinanganak yung
baby sa hospital, di ba? Ang unang ginagawa, kailangan mapadede kagad sa nanay. Kasi doon lang siya kukuha ng protection niya sa nanay niya. Pero yung iba, dahil nga hindi pinalad na magkaroon ng gatas, ang hirap lumabas yung gatas sa kanila, ano nangyayari? So at risk yung anak nila. O di ka, ipapa-feeding bottle na lang nila. Pero hindi pa rin siya ganun ka-safe. Kasi nga, ang pinaka-importante is dapat ma-transfer ng nanay yung transfer factor sa anak. Okay? So ito po. Sabi dito, dahil nga colostrum, no? Hindi rin naman pwedeng kuning source yung sa gatas ng nanay. Hindi rin pwede. Diba? Hindi pwede sa dugo, hindi pwede sa colostrum ng nanay. So naghanap sila ng iba. So nakita po nila ito sa cow's colostrum at saka chicken egg yolk. Ito na po yung dalawang klase naman ng transfer factor, which is colostrum transfer factor at saka yung egg yolk derived transfer factor. So tatlo po yan. So ngayon, tingnan po natin dito. SR1, sabi mo galing sa gatas. Paano, kagaya ko, before meron akong lactose intolerance, iniisip ko dati, baka bawal sa akin. Diba? Kasi sa gatas, sa colostrum, meron siyang lactose. Pero ang ginawa po ng company po natin ni 4Life, ito yung ingredients, no? Ito yung component. Hindi po nila isinama itong lactose, fat, protein, water, at saka itong tatlo na to. Ang kinuha lang po nila is yung transfer factor lang. In-extract po nila yan. Kaya nga po patented yung extraction process natin eh. Yun talaga yung binayaran ni 4Life, yung extraction process. Tapos, alam kasi ng mga scientifico natin na pag ito lang ang ginamit natin, itong transfer factor, makakaiwas tayo dun sa tinatawag na mga allergic reaction. Kasi nga, wala na yung mga ibang component. Isipin mo, galing sa gatas ng baka tapos, di ba may mga growth hormones ng baka yun, no? Baka magulat kayo isang araw, umuunga ka na. Kaya tinanggal nila yan. Tapos ito po yung ating gwapong founder, si Sir David Leesonby. Naninibago ako doon sa slides bagay. Okay? So ito po yung ating 4Life founder. So isa rin po siyang researcher. Na-rediscover niya lang ang transfer factor sa pagbabasa nga niya. Then nakita niya, sabi niya wala pa nagbebenta nito pero maganda yung studies. So why not hanapin ko yung mga taong nakadiscover nito, yung mga nag-patent ng extraction. Sabi niya, naisip niya, bilhin niya yung patent. So 1998 po, nung pinut up niya yung 4Life research sa Amerika, Salt Lake po. Yan. Pasok po tayo dito sa ano yung kakayanan, ano yung kayang gawin ng transfer factor sa atin. Una po, pwede siyang makapagpatalino ng ating immune system. Okay? Meron po bang bobong immune system? Meron. So, magpapatalino siya ng immune system. Pangalawa, palalakasin ng immune system. So, pamilyar kayo dito. Diba? Ikatlo, ibabalanse ang immune system. So, iisa-isayin po natin yan. Alam niyo po ba, ladies and gentlemen, especially sa mga bago, pag sinabi po natin educate, boost, and balance, ang katumbas niyan sa mga lingwahe ng mga doktor is cell-mediated immunity, MI. Yan. Tanungin niyo po yung mga doktor na kilala niyo. Pag sinabi nilang CMI, eto na yon. Educate, boost, and balance. Okay ba yon? Meron po ba kayo nabiling gamot na kayang gawin ito? Wala pa, no? So talagang sa atin lang meron yan. Okay po ba yon? Yan. Isa-isayin po natin, educate. Kapag tumalino na ang immune system natin, gaya ng sinabi ko kanina, ito yung ina-update natin yung katawan natin sa mga bagong virus. Like sa computer, kailangan updated yung tinatawag na virus database list. Kung tawagin namin yan, virus definition, virus signature. So, kailangan makikilala ng immune system mo yung kalaban. Once na nakainom ka ng transfer factor, activated ito. Marirecognize niya ang kalaban,
aatake siya sa kalaban, magre-respond siya, at tatandaan niya once na natalo niya na yung kalaban. May kakayanan yung ating immune system na maalala kung sino yung kaaway niya. Sino po rito nagkaroon ng bulutong tubig? Ilang beses? Kasi naaalala niya. Ganun po yun. Naaalala niya. Kaya hindi na siya babalik. Kaya ngayon siya sabi ng mga matatanda, hindi na ako tatabla niyan kasi immune na ako dyan. Di ba madalas nyo naririnig yun? Kasi nga, merong ganitong kakayanan ng ating immune system. Ito po, may share po ako sa inyong pag-aaral, ladies and gentlemen. Ito po, pinag-aralan po ito for more than 30 years. Okay? 30 years, no? Pero pag-aaralan lang natin ito ng ilang minuto lang. Sabi dito, sabi ng mga eksperto, ganito nila, isinilarawan. Pag meron palang virus sa loob ng katawan natin, kunyari ito yung cell surface natin, no? Ganyan siya. Ganyan yung tsura niya. Kunyari, nandito yung virus. Yan. Nandiyan yung virus. Automatic yan, aatake ang immune system natin. Susugurin niya yan, papatayin niya yan. Uubusin niya yan. Pag namatay na yung virus, ang susunod na mangyayari dyan, yung cell natin sa loob ng katawan, magre-release siya ng protein, kung tawagin checkpoint. Magre-release siya na parang antena yan. Ganyan. Tumutubo siya. Para siyang halaman. Alam mo yung toge, parang ganun yung tsura niya. Para siyang antena, yung munggo, no? Yung munggo na tumutubo. Ganyan. Ang silbi po nito is siya yung nagbibigay ng signal sa immune system. Siya yung communication channel. Siya yung magsasabi sa immune system na, inaawat niya na sa pag-atake. Kasi pag hindi lalabas yung checkpoint protein, madadamay yung healthy cells. So siya yung pipigil. Compare sa cancer cells, ito yung napag-aralan nila, ganito daw yung behavior ng cancer. Ito yung cancer, di ba meron siyang ugat? Nakakapit siyang ganyan. Ang cancer cells ba hindi kilala ng katawan natin? Sabi sa pag-aaral, kilala talaga siya. Kilala talaga siya. So, early development ng cancer, during early stage nila, umaatake talaga ang immune system dyan. Papatayin talaga yan. Yan. Uubusin niya yan. Ngayon, si cancer cells, hindi siya basta-basta mamamatay. Kasi bakit? May ugat. Para siyang alam niyo yung kulugo? Nakikita na kayo ng kulugo? Kahit anong putol mo, tubo ng tubo, kasi nga may ugat. Pabalik-balik lang siya. So ngayon, dahil makulit yung cancer cells, no? Ang gagawin ngayon, tutubo ulit to, tutubo. Ngayon, ang gagawin ngayon ng immune system mo, magpapadala ulit ng maraming sundalo. Dadami yan. So ngayon, ang mangyayari sa cancer cells, alam niya hindi siya mananalo sa immune system eh. Ang gagawin niya ngayon, i-hijack niya ito, kokopyahin niya yung ability na to. Kasi nga, cells din siya eh. Tama? Ang virus, wala siyang kakayanan na ganito kasi hindi naman siya cells. Ito, cancer cell to, kaya niya mag-release ng checkpoint protein. Ito ang gagamitin niya para makatakas siya sa onslaught ng immune system sa pag-atake. Okay? So, ang mangyayari, aalis na yung immune system natin. Titigil sila sa pag-atake. Kaya magugulat ka isang araw, yung stage 1 mo naging stage 4 na. Okay? Nanawaan niyo po? So, ganun siya. Ngayon, sa activation ng cell-mediated immunity, ganito ang nakikita ko ang ginagawa ng immune system natin. Di ba yung cancer cells hindi nakilala? Pag once na inactivate natin yung cell-mediated immunity, meron siyang gene-generate na mga ibang klaseng cells sa loob ng katawan natin. Yung mga cells na yan, hindi yan karaniwan na nasa loob ng katawan lang natin ha. Hindi siya present palagi. Magiging present lang itong mga cells na to. Bigyan ko kayo ng sample ha. Ayaw niya na magsulat. Ito yung mga main character na lumalabas sa katawan natin kapag activated ang
Nandiyan yung killer T cells, T helper 1, T helper 2, T suppressor. Yan. Yan lang muna. Tapos may mga memory cells pa yan, marami. Pero ito lang yung main character natin. Okay, sila lang yung main character natin. I-generate yan kapag uminom ka na ng transfer factor. So kung wala kang transfer factor, hindi sila magtatrabaho. Wala sila. Okay? So uminom ka ng transfer factor. Ang gagawin ngayon ni transfer factor, i-educate, patatalinuin yung immune system. Gagawa sila ng tinatawag na checkpoint molecule naman. Pangontra dito. Yung checkpoint molecule, dadapo yan dyan. Iba-block nila yung signal. Kaya kunyari, ito yung cancer, iba-block nila yung signal. So pag na-block yung signal, nandun na yung pagkakataon na umatake ulit ang immune system kasi wala na nagsasalita. Ganun pala ginagawa ng immune system natin. No? Kaya importante ang activation ng immune system. At alam nyo po, base sa pag-aaral, 2 oras, mamaya makikita nyo po, 2 oras lang, mag-take ka lang ng 2 transfer factor, activated na ang immune system mo. So, ibig sabihin, present na sila sa katawan mo. Kaya nga dito, may cancer dito na gumaling. Diba? Kasi nga, yung panlaban natin, meron tayo. Hindi natin kailangan lasunin ang katawan natin. Ladies and gentlemen. Tama po ba? Okay. Yan. Tapos, ito pala, mali pala yung nakuha ko. Tingnan po ito. You are about to see a time lapse Ina ng of audio. transfer factors and natural killer Dali lang, cells at work under a microscope. Sir, paano naman yung audio? Ito po yung studies na sinasabi ko sa inyo na within 2 hours lang, activated ang immune system po natin. You are about to see a time Ganito po talaga pag live. May technical. You are Mahina. about to see You are about to see You are about to Okay see na yun? a time lapse of transfer Pero malinaw naman po ba? killer cells at Okay, sige. Pagbigyan natin si Sir. Hindi, gusto ko sanang ipakita sa mga bago. Sabi na. about to Yeah, see yeah. a time lapse of transfer factors and natural killer cells at work under a microscope. You can actually see the red health threats begin to disappear more rapidly on the right side compared to the left side. This is an actual time-lapsed footage of independent laboratory studies showing that 4-Life transfer factor bolsters natural killer cell activity in the presence of a health Wow. threat. Biruin nyo, independent laboratories yung nag-test, hindi si 4Life. Alam niyo po ba yung independent laboratories na yun, mas high-tech pa yung kagamitan nila kay 4Life. Kaya natukoy nila kung yung eksaktong oras talaga ng activation eh. Kasi before, nung ako nag-join sa 4Life, ang sabi sa studies, within 12 to 48 hours. Hindi pa nila natukoy na ganun pala kabilis. Buti na lang meron tayong mga third-party research company na nagiging katuwang natin, no? Para ma-discover natin kung ano ba talaga yung potential ng produkto natin. Okay, so palakpakan po natin yung mga yan. Ito po, yung pangalawa na gagawa niya, napapalakas niya ang ating immune system. So lahat naman po ng supplement kaya magpalakas ng immune system, tama po? Pero ang kaibahan po sa atin, tingnan niyo po ikinumpare po ito sa maitake mushroom, which is natural to, di ba? 2% lang ang boosting power. While bovine colostrum, 26%. Specialized fruit juice, 76. Shiitake mushroom ng Japan, 81% lang. Pero tingnan niyo po yung sa atin, no?
Dito pa lang sa TF Pure, kung tawagin namin to TF Pure, 283% na agad. Plus, transfer factor plus na may 437%. Ladies and gentlemen, para ma-activate natin itong cell-mediated immunity, sabi nung kilala kong doktor, kailangan ang boosting power ng supplement na tinetake mo dapat at least 100%. So sa atin, sobra-sobra. Okay? So ganyan po kaganda yan. Tapos pansinin niyo po ito. Ito po yung cancer cells. Oh. Ito yung tinatawag na natural killer cells. So mas maliit siya. Ang ginagawa niya, nilalason niya yan. Yan o. At alam niyo po ba, isa pa sa characteristics ng cancer kung bakit hindi siya basta-basta namamatay. No? Kasi yung cancer cells, ladies and gentlemen, once na na-infect niya yung cell, ang una niyang ginagawa, dini-deactivate niya yung tinatawag na apoptosis. Ano yan? Parang built-in program yan sa cells natin sa katawan. Kasi alam niyo yung cells natin sa katawan, may kakayanan yan na magpakamatay kung kinakailangan. Kumbaga nagsusuicide yan mag-isa. Basta kailangan ng katawan mo. Like for example, yung cells na infection ng virus o kung ano man, once na na-damage siya, yung cells mo na yan, magpapakamatay na yan. Para hindi na siya makahawa doon sa ibang cells. Mag-aano siya? Suicide. Ngayon, pag yung cancer cells ang dumapo dyan, ang unang ginagawa, i-disable yung program. Hindi siya magpapakamatay ngayon. Na-disable eh. Kaya siya, buhay. Kaya siya tinawag na parang immortal cells. Hindi na niya magawang magpakamatay. Ngayon, pag educated ang ating immune system, sa tulong ng T-helper 2, i-enhance niya to. Itong maliit na to, itong natural killer cells. Kaya nakita mo, nung ma-recognize, nilalason niya na, pinapatay niya na. Diba? So isipin nyo, kung mas maraming cells, good cells ang i-generate ng katawan mo, walang chance ang mabuhay ang cancer cells sa loob ng katawan natin. Tama? Kasi unlike sa dadaanan natin yung natural protocol. Lalasunin katawan mo, papatayin lahat ng good cells. So anong mangyayari sa'yo? Mas prone ka na lalo sa infection. Nakalbo ka pa, pumangit ka pa. Di ba? O di naman kaya, pagpabalik-balik, bumukol ulit, ang gagawin sa'yo, kakatayin ka naman ulit. Di ba? O hindi pa nasiyahan sa'yo na kinatay ka, susunugin ka naman. Radiation. Nakakatakot, no? Katay, lason, sunog. Kaya in English nila yun para masarap lang pakinggan Di ba po? Di ba? Chemotherapy, sarap pakinggan pag English pero pag Tagalog nakakatakot Okay? So yan, apoptosis po ang tawag doon. No? Para hindi na siya, kumbaga, hindi siya makahawa. Apoptosis yun. Parang bigyan ko kayo ng sample ng apoptosis. Alam niyo yung palaka? Di ba yung palaka habang baby pa siya, meron siyang mahabang buntot. Pero sa development stage, habang umiidad yung palaka, yung buntot unti-unting nawawala. Apoptosis yun. Nagsusuicide na yung mga cells nila dun sa buntot, kaya nawawala. So, ganun siya. Yan. Tapos, ano pa? Eto, bigyan ko pa kayo ng iba pang sample. T-cells, ito. Sino po rito nakakaranas nung tinatawag na yung sa thyroid, hypothyroidism? Sino po may hypothyroidism? Sige po, taas po kamay. May bibigay ako sa inyong information. Yung thyroid natin, di ba nandito? Sa leeg. Di ba kunyari ito yung ulo natin? Yung thyroid natin, nandyan yan Nandyan yan. So ngayon, pag may thyroid problem ka, hatiin natin yung thyroid. Yung thyroid natin, nahahati yan sa dalawa. Meron yung tinatawag na T4 at saka T3. Tyrosine 4 at saka itong thyroid 3 na tinatawag.
Kapag nagkaroon ka ng hypothyroidism, yung percentage ng T3 ang bumabagsak. Ito ang bumabagsak. Ito kasi ang kabuuan nito nasa 80% yan. Ganyan siya karami. Itong T4. Itong T3, nasa 20% lang yan. Ganyan nahahati ang thyroid. Ngayon, pag nagkaroon ka na ng hypothyroidism, sir, ano yung binibigay sa inyong gamot? Hindi po sa transfer factor, gamot. Para saan daw po yun? Sa thyroid din. Kasi nga, ito yung kailangan. Kasi ito bumabagsak to eh. O sabi natin, naging 10% na lang yan. Yan, candidate ka na magkaroon ng gamot. Pero tingnan nyo po ang dami mong supply ng thyroid. Pwede mo itong gamitin. Isasalin mo dito. May tinatawag tayong methylation process. Methylation process. Ito yung pagko-convert ng katawan natin. No? Ito i-convert niya yung T4 into T3. Pero sa methylation process, ang required dito is kailangan meron kang raw materials. Kailangan mo meron kang zinc, meron kang selenium, meron kang iodine. Yan ang tatlong importante. Selenium, zinc, and iodine. Ngayon, pag na-convert na yan, normal na ulit to. Bawas naman to. Kasi nag-convert eh. Diba? Sabi natin 70% yan. Ngayon, pag once na nabawasan to, dito ngayon papasok yung trabaho ni transfer factor. Inom ka ng transfer factor, activated ang cell-mediated immunity mo, yung pituitary gland natin sa brain, magsisignal yan sa thyroid. Kasi nandito yung production natin ng hormones, ng T4 at saka T3. Pupunuan niya ngayon ito. Ibabalik niya sa normal count, yung 80. So, ibig sabihin, puno na ulit, normal ka na. Hindi ka nagamot. Kaya yun yung kagandahan sa produkto natin. Kaya siya ikino-combine sa raw materials. Kasi yung targeted natin, mga raw materials yan eh. Kasi hindi lang naman transfer factor kailangan natin. Kailangan din natin ng nutrients. Tama ba? Ang natural medicine natin talaga is food. Naniniwala kayo doon? Ang pinaka-main therapy natin kailangan magagalaw-galaw ka para hindi ka pumanaw. Opo, yun yung natural therapy natin. Kailangan kumikilos tayo araw-araw. Kung hindi ka man mag-exercise, mag-walking ka, okay na yan. Pero kung gusto mong gawing gamot ang pagkain, dapat siguraduhin mong masustansya yan. Okay? Yan, yun ang nakakatakot, yung mga hotdog na yan, tsaka yung mga, di ba, nakakatakot yan. Tapos, sino pa rito yung nakakaranas ng ano pa ba to? Anxiety. Halos lahat, no? Halos lahat ba? Biglang nakarelate lahat eh. Lahat pala kami anxiety. Anxiety. Ganito, pag may anxiety po, ladies and gentlemen, kadalasan dyan, ito yung information na nakuha ko. No? Pag may mga anxiety pala tayo, mas madalas elevated yung tinatawag na homocysteine. Mataas. Taas yan. So, kailangan mapababa mo siya. Kailangan maibalik mo siya sa normal level. Kasi hanggat sa hindi mo siya ibinababa sa normal level, makakaranas ka talaga ng anxiety. Ano siya, parang amino acid din siya. Tapos, ang mangyayari niyan, meron din itong kinalaman dito eh. Actually. Sino po rito yung yung nag-intermittent fasting? Wala po bang sinabi sa inyo na ang intermittent fasting ay hindi para sa lahat? Actually, yung information na yan, hindi talaga para sa lahat ang intermittent fasting. Kung gusto mo mag-intermittent fasting, ang unang gagawin po natin, ito pinaka-safe. Natutunan ko to doon sa kaibigan kong nutritionist. Sabi niya, pag mag-intermittent fasting ka, ang una mong gawin, magpa-blood chem ka muna.
Check mo yung sugar mo, insulin mo, at yung pinaka-importante sa lahat, titingnan mo ito, yung hemoglobin A1C. Dapat ang count nito hindi bababa ng 5.2. 5.2 pababa, huwag ka na mag-intermittent fasting. Delikado ka dyan. Okay? Kasi bakit? Pag bumaba ito, nag-fasting ka. Tingnan nyo to, balik tayo dito ha. Nag-fasting ka. Nagutom ka. Yung pituitary gland mo, babagal yung signal sa thyroid. At once na bumagal to, yung production nitong dalawang to, babagal din. So, babagsak yung T4 at saka T3. Sabay silang babagsak. Yes. Kaya po ine-explain ko to sa inyo para alam nyo rin. Lalo na pag sa intermittent fasting ang ginagawa nyo. Once na bumagsak kasi itong dalawang to, ano mangyayari? Lalo na sa babae pag itong dalawang to bumagsak, apektado yung menstrual cycle mo. Pangalawa, yung alam mo yung feeling na para kang lagi nangihina. Drowsy. Yan. Tapos, para kang lutang. Para kang lutang. Yan. Tapos, isa pa yung metabolism mo babagal. Tapos, sigit at prone ka dun sa tinatawag na hypothermia. Alam niyo yung hypothermia? Yung mabilis kang lamigin. May kakilala akong ganun diabetic siya, mabilis lamigin. Kasi nakakaroon siya ng problema rito. Yung tipong kaka-open mo pa lang ng aircon, gusto niya na ipapatay agad kasi giniginaw siya. Naka-fan pa lang Naka-fan pa lang, gusto papatay na sa kagad sa'yo. Kasi nga, naapektuhan yung hormones, bumabagsak. Kaya, ulitin ko, i-check nyo lagi yung hemoglobin A1C. Kailangan hindi siya bababa bago kayo mag-intermittent fasting. Okay? May natutunan po ba? Okay, sige, proceed po tayo. Okay, ikatlo, balancing. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Sino po ang pamilyar sa autoimmune disease? Yung sa mga bago lang. Autoimmune disease. Ano po ang sabi sa autoimmune disease ng mga doktor? Walang gamot. Tama. Wala talaga siyang gamot. Kasi ang autoimmune disease, ladies and gentlemen, yung immune system natin ang nagmamalfunction. Kaya ngayon, dahil pag nag-malfunction ang immune system natin, doon ka na ngayon makakaramdam ng mga sakit. May tinatawag na genesis of all Genesis of all autoimmune. Meron siyang 4 na category. Unang-una, sabi, pag nagkaroon ka ng nutrient deficiency, pwedeng ipanganak ang autoimmune. Nutrient deficiency. Pangalawa, parasite. Pag na-parasite ka, pwede ka magkaroon ng autoimmune. Ikatlo, virus. Yan, pwede ka magkaroon ng autoimmune dyan. At yung last, heavy metal. Too much exposure natin sa heavy metals, pwede ka magkaroon ng autoimmune disease. Yan, yung 4 na yan. Alam niyo, natuwa ako nakaraan. Kasi napagtripan ko lang mag-search sa internet, no? Ito, katuwaan lang to. Ito, wala tong halong politika, May i-share lang ako sa inyong information. May nakita akong sakit na ganito yung abbreviation niya. Ganyan. Ganyan ang abbreviation niya. At meron pa ako nakita, ganito rin. Oo, meron. At meron pa ako nakita pang isa, pink disease. Seryoso, meron. Kasi nagsasearch ako Alam niyo yung pink disease? Kapag meron pala tayong pink disease, pag na-expose ka sa mercury, both hands and feet mo nagiging kulay pink. Kaya pala siya tinawag na pink disease. At ito yung last may nakita ko. Ito yung kukumpleto. HEPA. Ito naman po yung dilawan. Nakakita na ba kayo may HEPA? Di ba nagiging kulay dilaw?
O, kompleto sila, oh. Joke lang, pinapatawa ko lang, ladies and gentlemen. Pero seryoso yun. Seryoso. Nakita ko lang to sa internet. Na-curious lang ako kasi maingay sila nung mga nakarang buwan pa eh. Palibasa mag-e-election eh. Napagkatuhan ko lang silang i-research. Okay? So, autoimmune disease. Totoo po sabi niya, wala talaga siyang gamot. Kasi kung nagagamot ang autoimmune disease, ladies and gentlemen, dapat matagal nang magaling si Chris Aquino. Diba? Hindi kasi kami close eh. Kung close lang kami ni Chris Aquino, matagal lang. Diba, no, Sir Frank, no? Diba? Diba? Kung close nga lang sana natin siya, no? Sayang. Pero wag po kayo mag-alala kasi malay natin, baka isa sa atin dito sa kwarto ngayon ang maitap si Chris Aquino, di ba? Malay natin. Pagdasal nyo. Di ba? So, autoimmune. Ang autoimmune, isa pa sa information, ito yung nag-overreact yung ating immune system. Kapag nag-underactive naman siya, yun na yung tiyatawag na prone ka na sa infection na, mga viral infection, bacterial. Kaya dapat, ang sinasabi ng mga eksperto, ang immune system dapat laging balanse. Dapat level lang siya. Hindi bababa, hindi tataas. Laging normal lang siya dapat. So yan po yung nagagawa ng ating transfer factor. 3 lang yon. Okay? So ito po yung ating science team. At saka hindi po ito nakakahiya na i-share sa mga doktor.